So hello, last problem na tayo, which is Seatwork 3, under pa rin ng DIM. So start na tayo agad, no? So una, hanapin muna natin yung reactions niya. So try nyo, ano yung makukuha yung reaction. So yung reaction dito is, eto, wait lang, pakita ko. Eto dapat, si 210.95, tsaka si 261.55, naka-record ba ako? Ayan. Ngayon, meron tayong given beam properties. Elasticity is 200 gigapascal, si moment ay 850, si W1 is 150, ito yun, tsaka W2 is 300. So ito yung W2, 300. Kaso nga lang, nakakita nga ng trapezoid, ang ginawa ko is hahatiin ko yan into two shapes. Ayoko kasi may trapezoid pag magmo-moment ako eh. Yan. So bale, 300 minus 150, edi 150 na lang yung triangle natin. Okay. So next, magkakat na tayo ng section. So dito magkakat, no? Dito na magkakat. Ayan. Para medyo mapadali naman kahit madiwari yung problem. Okay? So syempre, since nahati natin dyan, magiging distance x na lang yan, di ba? Kasi di natin alam anong distance niyan mula dito sa left papunta sa cutted section natin. Cutted section, ay ganun ba? So ngayon, x yan, di ba? So ngayon, sisikinat nga natin to sa shape na to. Di ba itong 150 is ay yung itong rectangular, kahit anong hati mo 150 pa rin yan. Pero dito sa triangular may iba na yan. Okay? Nakaraan 150 siya, nung hinati nga natin, magiging ano na siya? Y na lang. 'Di ba? Y na lang siya. Hindi natin alam. So let's set this as Y. So ngayon, kunin muna natin yung total distance ng triangle. So ilan? Mula rito hanggang dito. Ito. Ayan, ano yung total distance yan? Bale, 0.9 plus 0.6 is equals to what? 1.5. 1.5 meters. Okay? Paano naman yung magiging distance nung kinat natin na triangle? Ito yung tinutukoy ko. Mula dito sa vertex papunta dito sa kinat natin section. Ano yung distance niya ngayon? So ganito lang yun. Di ba may kabuuan tayong x? Buong x. Ang gagawin mo, babawas x minus 1.6 minus 1.6 tsaka 0.9. So ilan na lang yun? Magiging x minus 4.1. So, ito ay x minus 4.1. Okay? So, nagigets naman siguro yung paano yung distance nun. So, ngayon, pwede na natin applyan ng ratio and proportion. So, unahin ko muna yung total height ng 150 over sa total length ng triangle na 1.5. Equals to, so, kung 150 na una mo, which is yung height, dapat height din mauna dito, which is y. Over x minus 4.1. So, kailangan natin i-isolate si y. So, therefore, y is equals to 100 x minus 4.1. Okay? Yan na yung height ni triangle nung sa kinat natin. So, ito, nilagay ko na dito. So, na next natin gagawin. Okay? Pwede na tayo mag-DIM? Pwede na. So, EIY double prime is equals to what? Unahin natin to 210. Bali, 210.95 times x moment arm niya. And then, itong 850, itong moment is counterclockwise, diba? E di negative 850 x minus 1.6 raised to 0. So, bakit may pa-moment arm pa ako? Diba? Ito yun. Mula rito, papunta dito is x minus 1.6. Okay? Para makuha yung distance na yan, yung kabuuan na x na to, babawasan mo lang ng 1.6 para makuha mo tong x minus 1.6. Ngayon, bakit moment na yan? Bakit pa may ano pa ako? Bakit tawag dito? Bakit pa ako naglagay ng moment arm? Kung concentrated moment, ayan. So, geto lang yan. Let's say, for example, ito isang beam. Okay? Ito yung kinat mo. Tapos, meron kang concentrated moment dito. Sa, ito, distance to x. Tsaka magmo-moment ka dito. Ngayon, pag in-apply mo ng DIM, syempre,
M lang yan, di ba? M lang. Pag minomen mo. Ngayon, pag in-integrate mo, mx. And then, pag in-integrate mo ulit, mx square over 2. So, mapapansin mo, dito sa y prime, tama yung assumption. Or, I mean, tama yung naging kwan niya, moment arm niya, which is x, di ba? Mula dito, papunta dito sa moment center, x yung na-travel ni m. Paano naman pag ito? Parang nakagitna siya. Let's say, for example lang ito. May moment ka dito sa gitna. Red na lang, no? Moment dito, m, and this is 2, and this is x minus 2. Okay? And then, meron ka ditong, dito ka magmo-moment sa point na to. Performing, DIM. Let's say, di ka naglagay ng moment arm, m lang. Tapos, in-integrate mo, mx. So, mapapansin mo, yung equation natin, i-assume niya, yung moment mo, nag-travel about point x. I mean, about the distance x. So, ito yung x natin, di ba? Ito yung distance natin. Yan. Ito yung distance x natin. So, ngayon, yung slope mo, ang i-assume niya, yung moment mo is x distance yung na-travel niya. Pero tignan mo naman dito, nasa gitna siya. 'Di ba? Halos nasa gitna siya. Ang totoong na-travel niya talaga is papunta dito is x minus 2, 'di ba? Pag trinavel niya to, x minus 2. So mahalaga talaga na maglagay tayo ng moment arm tsaka i-raise to 0. So ang gagawin diyan is eiy double prime is equals to m. And then, ano yung moment arm niya? Yung distance na trinavel niya, papunta dito sa point na to, is just x minus 2 raised to 0. Pag in-integrate mo, hindi m x minus 2. So, dito, ang i-assume ng equation mo, ang moment arm ni m is x minus 2. Okay? So, tuloy na tayo, no? Next, sino yung moment natin ngayon? Try natin unahin tong rectangular. So, iikot yan ng counterclockwise, di ba? So, negative. So, negative 150 times. Yun lang. Ano yung kanyang base niya? Paano natin malalaman? So, lagay tayo dito. Ano yung magiging base niya? Okay? Ano yung magiging base niya dito? So, di ba sa kabuuan ulit na x, babawasan mo ng 1.6 tsaka 1.6 ulit para ito yung matitira. So, sige, lagay ko sa taas. Ito yung 1.6, ito yung 1.6. Wait lang. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, yung kabuuan na x na to, babawasan natin ng 1.6 tsaka 1.6. Which is, ito yung matitira. So, ilan yun? X minus 3.2, diba? So, x minus 3.2. So, therefore, yun yung kanyang base niya. X minus 3.2. So, area pa lang to, dagdagan natin ng moment arm kasi nagmo-moment tayo. 3.2 over 2. Hanep. Yan. Next, ano yung susunod natin? Try natin tong 261. Kayo bahala nung unahin nyo. Ang dami kong pantanong Eto. Bale, meron tayong 261 positive yan, clockwise kasi 55. And then, ang moment arm niya ay x minus 5. Diba? Guess ba kung bakit x minus 5? Sa kabuuan na x, babawasan mo ng 1.6 minus 1.6, tsaka 0.9, tsaka 0.9. Ito yung matitira. Diba? X minus 5 na. Next, yung last, yung triangular load. Negative 1/2 ng 100 times sa 4.1. Ano pa yung base niya? So, paano ba natin malalaman yung base niya? So, paano ba natin siya makukuha? Ayan, ulitin natin. Alam ko, nasolve na natin to Ulitin natin. So, diba sa kabuuan ulit na x,
babawasan mo ng 1.6 minus 1.6 minus 0.9. Okay, para ito yung matitira. So, bali 4.1 yun, diba? So, x minus 4.1 siya. Okay, x minus 4.1. And then, may moment arm pa yun eh. Diba, ito, papunta siya dito. Bali, 1/3 ng x minus 4.1. Okay, 1/3 ng x minus 4.1. So, simplify natin. Kaba. So, game. Simplify lang ulit natin. Ulit tuloy. Simplify natin. So, ito, as is lang yan, 210.95x minus 850, as is lang din yan, x minus 1.6 raised to 0 minus, ito, diba mga, ano natin coefficient? Yung 1/2 tsaka yung 150. So, 150 over 2 is what? 75, diba? And then, x minus 3.2 times x minus 3.2. So, mangyari is x minus 3.2 raised to 2. Okay? Plus, ito, as is lang to. Okay na yan. Hindi natin pwede i-distribute yung load sa moment arm. Huwag po natin di-distribute. And then, minus. Okay, ano mga coefficient natin? Si 1/2, si 100, tsaka si 1/3. So, ilan po yun? So, 0.5 times 100 times 1/3. So, 50 over 3. 50 over 3, tsaka multiply natin sa x minus 4.1, ito, tsaka ito. So, mangyayari is x minus 4.1 cube. So, pwede na tayo mag-integrate. EIy prime is equals to, ano ba kalahati yan? So, mangyayari is 4219 all over sa 40 x raised to 2. Okay? Minus 850 pa rin to kasi pag in-integrate mo to magiging raised to 1 na siya. Okay? Edi 850 over 1 lang din yun. X minus 1.6 raised to 1 minus 75 over 3 hanep. Yan. X minus 3.2 cube plus, hindi ko nalagay yung 0.55 dito, no? 261.55. Okay? So, pag i-integrate mo yan, magiging 5231 all over sa 40. X minus 5 is square. Minus, eto, 50 over 3 times 4, magiging 25 over 6 x minus 4.1 raised to 4 plus C1. Okay? Next, integrate ulit natin. Hanep. So, EIy is equals to, pag integrate natin yan, magiging 4219 all over sa 120 x cube minus 425 x minus 1.6 raised to 2 minus, so ito magiging 25 over 4 x minus 3.2 raised to what? 4. Tama? Then plus 5231 over 120 x minus 5 raised to 3. Next, 5 over 6 and then x minus 4.1 raised to 5 plus C1x plus C2. Okay. Yan na. Boundary condition na. Okay. So, since left to right tayo, try natin kuhain or consider mo na point A. O left to right tayo. At point A. Okay. At point A, x is equals to 0. Okay. And then y is equals to 0. So, y, ang sabi, y daw. Ibig sabihin deflection yan, diba? So, tingin tayo sa ating deflection equation. Gawin nyo, substitute nyo na yung 0.
Bali, magiging 0 to. Di ba, magiging 0 na to. 0 na to. 0. Kasi wala tayong dapat negative na distance. So, 0 dapat to. 0, 0, 0. So, bali, C2 is just equals to 0. Okay? C2 is equals to 0. Next, at point what? Saan pa yung isang reaction natin? Nasaan yung reaction natin? Nasa E. Okay? At point E. So, ilan yung distance niya from left? Ilan distance niya? 5, diba? When x equals to 5, saan na yan? When x equals to 5, y equals to 0, C1 is what? Kasi nakuha natin C2, diba? Si C1 na yung makukuha natin. Bale, substitute lang natin dito sa equation natin na 5. Okay? So, sulat ko na lang. So, ang value ng C1 natin dito is just, ito, reflection equation to, no? Y equals to 0, x equals to 5. So, ang lalabas dapat dyan ay 116.8620817. Okay? Hindi wara, no? Haba naman, no? So, bubuo ko na. Yan. Next. Nakuha na natin yung mga arbitrary constants. So, ngayon, ang unang tanong is rotation at left support in degrees. Okay? Sa point A, since left to right tayo, ano yung magiging x natin? 0, diba? So, tingin tayo sa, ano natin, sa ating slope equation. Kasi, rotation daw eh. So, bale, pag in-equate mo to sa 0, tingin tayo dito, focus lang tayo dito. Focus tayo dito. Okay? So, ito, magiging 0 to, di ba? Ito magiging 0. Ito magiging 0. 0, 0. Kasi 4219 over 40 is 0 is just 0. And 850 times 0 is just 0. Kasi lahat to, pag sinubstitute mo ng 0 to, magiging negative to mga to. Okay? So, bale, ang yung matitira dito is yung EIY prime plus yung C1. Ito yung matitira. EIY prime is equals to 116.862817. Okay? So, meron tayong given na elasticity eh. Tsaka I. Yung I hahanapin natin yon. So, Y prime is equals to 116.862817 all over sa, by the way, ang unit, diba? Ang unit nito is naka-Newton square meter. Okay? Kasi ang ano natin given na moment equation is naka-Newton meter siya. Next, yung E natin naka 200 gigapascal, diba? So gawin natin megapascal 'yan. So bali magiging 200,000 megapascal. And then yung I, wala tayong I. Saan natin makukuha yung I? Dito, diba? Ayan. Sa cross-section na yan, yung I-beam na yan. So, since this is, symmetrical naman to, pwede natin apply yan agad ng transfer formula. Okay? Gagamitin natin ng transfer formula. So, ito yun. Diba? Naalala pa ba yun? Si Ix is equals to summation ng Ix plus AD square. Okay? So, ito. So, since symmetrical lang to, medyo madali na lang to. So, Ix is equals to, unahin muna natin to. Ito si number 1, number 2, number 3. So, number 1 muna tayo. Okay? Ano ba yung Ix ni number 1? Bale, magiging 120 times 12 raised to 3 all over sa 12. Plus, ano yung area niya? 120 times 12 lang. And then, ano yung distance niya? Yung distance niya, diba, is mula dito sa center netong flange natin. Ito yung flange, diba, yung naka-horizontal. So, ano pa yung gitna neto? Diba 10 yan? Tama ba? 10. Ay, ang centroidal kasi natin is nandito. So, anong kulay? Ito. Ito yung pinaka-center. Okay? Mula sa upper fiber hanggang the center, magiging, ano to? Diba ang total height neto is,
200. So, ang kalahati niyan is 100. So, tagwa 100 to. Okay? Tag 100. So, ngayon, paano natin to makukuha? Neto. Mula dito sa center, netong flange natin, papunta dito. E di, 100 minus 10 lang, di ba? 100 minus 10 lang, bali 90. 90 and then square. Pero ito times 2 ko to. Bakit? Tignan mo yung ano natin, yung flanges natin, symmetrical sila, 'di ba? Ano ba kulay ito? Ayan, ito. Ito 'di ba? Symmetrical lang sila. Kung ano yung y-bar neto papunta dito sa centroid, yun lang din, 90 lang din. So kaya times 2 ko na lang siya. Okay? Actually may Caltech to. Di ko lang tawag dito. Di ko lang gano'ng matandaan eh. More on manual solving ako. So yan. So tapos na tayo sa dalawa. Ipa-plus natin ngayon sa web. Di ba ang web natin itong naka-vertical? Itong naka-vertical. So bale, meron tayo 120. Ay hindi. Ano yung base niya? Meron siyang 20 times 160 cube all over sa 12. Plus the area. Ano yung area niya? 20 times 160. And then, ano yung distance niya? So, paano na magiging distance nitong web natin? Papunta doon sa pinaka-center. Ito, pinaka-center. Di ba ito yung web natin? Ano yung magiging distance niya? 0, di ba? Kasi siya na yung pinaka-centroid. Siya na yung pinaka-centroid, kaya wala na siya magiging distance. Kaya 0. Tsaka symmetrical kasi, ano? Pag symmetrical, matik kapag ang con mo, ang web mo, is magiging 0 yung distance mo. So, ito magiging times 0. Pero kapag unsymmetrical, panigurado meron yung distance d papunta sa centroid. So, bali, pag kinompute natin ngayon yan, magiging 4, 5, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6.67. Okay? So, isasakto ko to. Gusto ko kasi shift store ko to. So, ito na yun. So, bale, meron na tayong E. Ay, yung I, diba? Which is yung shift store ko yan. 4, 8, so, sinunod ko lang sa sinabi ko na mag-store daw ako. Okay? So, ngayon, ilan na yan? Pero take note muna. Tingnan nyo muna kung ano yan. Uniform. Kasi yun na si denominator natin, naka-millimeter yan. Ito naka-meter. Naka-square meter. Ang gagawin ko, ita-times ko yan sa 1,000 raised to 2. Para maging square millimeter yan. So, equal saan? So, meron tayong 1.2739 times 10 raised to negative 5. So, sabi nga, diba, dapat degrees. So, ang gagawin natin, i-multiply lang natin yan sa 180 over pi. Okay, in-inverse ko lang yung, yung pi. 0.0000729 degrees. Okay, so highlighter ko na. Ito yung sagot natin sa number 1. So, next naman, rotation at right support. Okay? Since left to right tayo, from left, pupunta sa point E, ilan meters yun? 5 meters. So, when x equals to 5, so, substitute lang natin doon sa slope equation natin. Okay? Sa may slope equation natin dito. Ito, diba? Ayan. Paki-substitute na lang dito yung 5. Okay? Substitute nyo lang dyan yung 5. So, bale, ang makukuha nyo dyan ngayon na EIY prime is equals to, kapag sa right support. So, meron kang negative 294.797 Newton square meter. Parang makasave ko ng syntax, since x equals to 5, kahit di nga na to include kasi magsisiro lang din naman to, no?
So, therefore, y prime sa B, ay E pala to, is equals to negative 294.797 Newton square meter is all over sa ano, E natin na 200,000 megapascal times natin sa ano. Ano ba yung ano natin? Inertia? 458 1, 2, 3, 1, 2, 67. So, ito nga, yung baba natin, lagi naka-interms yan sa millimeter. Naka-interms yan. So, dito sa numerator, naka-square meter. So, gagawin natin, meron tayong 1,000 millimeter all over sa 1 meter. So, square. So, makukuha nyo na yung ano nya. So, meron ka negative 3.1046 times 10 raised to negative 5 rad. So, sabi nga, convert natin to degree, edi magiging times 180 over pi. So, equals saan to? So, equals siya sa negative 0.00178 degree. So, ito na yung sagot natin sa number 2. So, yan. So, dito, deflection at the midspan. Okay? So, ano midspan pa rin ito dito? Excuse me. So, since this is overhanging, di ba, ano nga to, kabuuan is 5.6. Tapos, ang isipin nyo is 2.8 kasi kalahati. Pero, hindi 2.8 ang magiging midspan nito. Ang midspan na tinutukoy dito, kapag meron tayo overhanging, tsaka, yun nga, simply supported, ang midspan na tinutukoy dito is between the two support. Okay? Itong between the two support is, ang distance nila is 5, di ba? Tama ba? So, ano yung midspan nun? 2.5. So, hindi natin i-include yung distance ng overhang. Between these two, ano lang? 2 supports. Kaya, x equals to 2.5. Siguro, feel ko bago pa sa inyo to, o ako lang. When x equals to 2.5, punta kayo dito sa ating, ang deflection equation. Substitute nyo na lang. Okay lang ba? Substitute nyo na itong 2.5 para medyo mapabilis tayo. Okay? Pero take note na, since magsasubstitute kayo ng 2.5, okay? Ito, pag sinubstitute nyo dito yung 2.5, di ba? 2.5 minus 3.2, magiging 0 na to, di ba? So, wag na kayo magsasubstitute ng value, let's say 2.5. Okay? Wag kayong magsasubstitute ng 2.5 sa mas malaki na number na ima-minus, di ba? For example, di ba 2.5 may isa-substitute mo? Tapos tignan mo, kanino siya isa-substitute? Di ba mapapansin mo mas malaki? So, wag mo na i-input dito. Alam mo na magiging negative yan. Pati dito, di ba? Pag sinubstitute mo yung 2.5 dito, saan siya ima-minus? Di ba? Mas malaki. Mas malaki yung ma-minus sa kanya, edi magiging negative siya. Pati dito. Okay? So, ganun lang yan. Wag na natin substitute para makasave tayo ng syntax. Hindi lang yun, magkaka-error pa tayo kung sinubstitute nyo. Kasi hindi tayo nagkaka-negative ng distance. So, ito, okay? Tingnan natin, di ba sinubstitute tayo 2.5? So, tulad na sinabi ko, di ba dapat bawal magne-negative na value? So, kung mapapansin nyo na, kung magsasubstitute kayo, tsaka ima-minus lang siya sa mas malaking number, huwag nyo na-input. Kasi ito magiging 0 lang yan. 0, 0, yan lang. So, bali, ang EIY natin ngayon, 497.254 Newton cubic millimeter. Ay, meter pala. Ayan. And then, i-over na natin siya sa, EI. So, yan. And then, hindi nga uniform to, kasi naka-cubic meter. Ang gagawin natin, itatimes lang natin sa 1,000 raised to 3. So, magkano po siya? So, magiging 0.05421. Okay? Ito yung sagot natin. Saan yung highlighter ko? Ayan. So, by the way, this is, meter. Ay, millimeter pala to. So, paano ba natin makukuha yung, location nun? Diba, pupunta tayo dito sa shear equation. Tsaka, i-equate natin yan into 0, di ba? So, shift solve nyo na lang muna yan. So, ang unang lumabas sa akin is, wait lang, copy ko lang. Ang unang lumabas sa akin ay,
ano, wait lang, is 2.474. Ayan ang unang value. Pero tingnan mo natin kung valid. Kung substitute natin dito, dapat wala magne-negative ba? Kung dito, okay lang. Dito, okay lang, positive. Ito, magiging negative. Sa part pa lang yan, invalid na tong x na nahanap natin. Okay? Pag dito, negative pa rin. Dito, negative. Dito, positive. Okay? So, ang gagawin natin, magre-recompute tayo. Okay? Invalid na to. Buray na natin to. Okay? Recompute tayo, pero tatanggalin na natin yung term na nagpapa-negative, which is ito, tsaka yan. So, ito yung matitira sa atin. Okay? Ito yung matitira sa atin. So, magkano po yun? So, ang lumabas sa akin ay saan ba? 2. So, ang value ng x talaga is ano? 2.535 meter. Okay, kung checking muna tayo kung sinasubstitute dito, magiging positive distance, ito positive distance, ito wala lang yan. So, therefore, valid na yung x natin. Pero, ang tanong kasi, maximum deflection from point E. Okay, di ba point E natin? Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. So, let's say nandito yung ating 2.535. Okay? Nandito, let's say. So, ilan to? Ilan matitira dito? So, ang gagawin mo, di ba ang total distance nito is 5. 5 yan. Bale, yung 5 na yan, bawasan mo lang na 2.535. So, para makukuha mo to. So, 5 minus 2.535 is just 2.465. Okay? Yan yung nasagot natin. So, dito, given that the deflection is 200.88098 over EI, what is the slope at that point? So, okay. So, meron tayo given na ano mismo, na y equals to deflection over EI. So, ang gagawin mo lang, yung y na yan, ito, substitute mo lang yan. Yung ito, substitute mo lang dito sa y na to. So, yan. So, ito sa tulad nito sa sinulat ko, 'di ba? Sinubstitute ko lang 'yan. So, bale, makakancel tong EI natin, 'di ba? Makakancel na yung EI. And then, so, try to shift solve. So, mukhang mahaba. Paano ba to kakasya? Paano nga ba to kakasya, 'di ba? So, gawin mo na lang, dito lang diskarte ko. Ito, ginagawa ko lang to as A. Ito, letter B, C, D, E, F. So, ganito lang gagawin natin. Di ba, meron tayo 200.88098. Ay, di ko yata na-pindot yung point. Ayan. And then, equals sa alpha A, and then, x cube. So, ganun-ganun ka lang, no? Tuloy-tuloy ka lang. And then, minus letter B na to, di ba? Letter B, tapos tayo si A. And then, parenthesis, x minus 1.6 square. Ito, para mapaikli lang naman yung syntax natin. So, ito, input ko na lahat, no? Ito na yun. So, bale, gagawin mo, shift calc. And then, ano yung value ng A? Ano ba yung una natin? Di ba yung 4219 over 120 equals 425 lang ilalagay mo, 'di ba? Ay kasi kanina sa syntax natin, meron tayong nilagay na negative b. Kasi kung nilagay mo dito negative 425, ang gagawin kasi magiging positive na 'yon. So hayaan lang natin maging 425 to. Kasi ni-negative na natin kanina 'yon. Equals yung c natin, which is 25 over 4 lang. Huwag natin yung lalagay mga sign na 5231 over 120 equals sa, yung e natin is 5 over 6 equals to 116.8620.817. Tsaka solve for x, mag-assume tayo, let's say 5. Ayan, 4.149. Yan yung unang attempt
na lumabas 9. Tingnan muna natin kung valid. Bale, kung sinubstitute ngayon dito, eto, magiging red na lang. Sinubstitute nyo dito, hindi magiging negative yung distance. Eto, hindi rin. Eto, hindi. Eto, oo. O, sa part pa lang yan, ibig sabihin, invalid na to agad. So, sino pa mag-invalid sa kanya? Eto, okay pa to. Eto, okay pa to. So, isa lang yung matatanggal natin, no? Eto, tatanggalin natin to ngayon. Okay? Para sa ating second attempt, okay? Tingnan natin kung natanggal ba natin yung x-5 kasi siya yung nagpa-invalid sa atin, no? Sign na yun. Si mathematics na bahala sa atin. Okay? So, okay, shift solve ulit. So, equal lang ulit. Equal. So, mag-assume tayo ng number na hindi mag-greater than sa, sa mga hindi natin na-cancel. Let's say, di ba yung pinakamalaki dito is 4.1. So, let's say, babaan natin. So, ano nga ba? Kahit basta mas mababa sa 4.1. Let's say 2. Oh, 1.194. Okay, yan yung second attempt po natin na lumabas. So, tignan muna natin kung valid o hindi. Ito, okay pa. Ito, hindi na. Nako, invalid na agad. Paano ba yan? So, ito, invalid. Ito, invalid. So, ibig sabihin, yung x sub 2 natin ay hindi pwede. So, may matatanggal tayo. Sino yung matatanggal? Yung nagpa-negative sa kanya, which is ito. Tatanggalin natin to, ito, tsaka ito. So, dalawa na lang ay matitira sa atin. So, bali, tanggalin natin to. Ayan. Marami pa natatanggal, di ba? Napaikli yung solution natin. So, yun. Okay, ito yung lumabas. 1.19. Ilan ba? Hindi ko makita. X sub 3 is equals to 1.199. So, tingnan natin kung valid. Substitute mo dito, okay. Ito, okay. So, ito, ibig sabihin, ito yung location nung 200.88098 over EI. So, check yan. So, bali, ang gagawin natin, tinatanong ano slope daw sa point na yon. So, bali, kunin natin tong slope equation natin. So, bali, ang ginawa ko rito, di ba, ito yung slope equation natin. Ayan. So, since isa-substitute ko yung 1.199, hindi ko na sinubstitute dito sa mas malaki sa kanya, which is ito, diba? Kunwari ito, sinubstitute mo yan dito, di ba magne-negative? So, hindi ko na i-input sa calculus ko. Pati ito, di ba magne-negative pag in-input mo to? So, hindi natin ilalagay ito, pati ito, pati ito. So, yung matitira, ito, tsaka ito. So, magkano yun? Then, tingnan natin kung yan. Okay. Ito, 268.645 yung ating AIY prime. Hindi ko nalagay yung prime. Ayan. So, E over EI na natin yan, syempre. So, Y prime is equals to 268.645. Ang unit neto is newtons square meter, di ba? All over sa, ano yung inertia natin? Mahaba-haba. 458,666.67 times sa 200,000 megapascal. So, ito, hindi pa rin uniform ating unit. I-convert natin ito into square millimeter. So, just multiply it by 1,000 square. So, magkano yun? So, yan. Ito yung slope natin. Tinatanong ba kung kung degree ba? Hindi na. So, ito na yun. Ito na yung pagiging sagot natin. So, negative 2.928 times 10 raised to negative 5 rad. So, yan. Okay. Ayan. So, yun po. Ito na yung magiging sagot natin. 5 na nakuha natin. So, dito nagtatapos yung ating seat work sa DIM. So, kung meron kayong gusto i-suggest, meron tayong suggestion box. Pwede kayo, feel free to comment naman kung anong gusto nyo. Ano yung pa ibang idea nyo about sa eskwela, ganun, tsaka sa pagtuturo ko. Baka meron kayong gusto baguhin ko, ganun. So, feel free lang. Gusto ko rin malaman. Okay? Thank you po.